Sa Book of John, chapter 27 hanggang 29. Basahin ko na ho. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. 28. My Father, which gave them me, is greater than I, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita, maaari na ho kayong makaupo. Okay, good morning po. Magkaroon lang tayo ng konting review. So, noong mga nakaraang Sunday, tapos na po nating itakil yung tinatawag na saving faith. Tapos na rin po tayo sa biblical repentance. Anong sumunod? Na-tackle na rin po natin yung tinatawag na believers baptism. At ngayon, nandito na tayo sa part 2 noong tinakil natin noong nakaraang Sunday. Yung eternal security. Hindi po natin yun natapos gawa ng merong selebrasyon ng aking karawan noong nakaraang Sunday. Pero pag-usapan pa rin po natin itong eternal security o yung sa ibang tawag, yung tinatawag na assurance of salvation. Yung pagkakatiyak ng isang nagrepent at sumampalataya na makasalanan kay Jesus, kaya siya merong buhay na walang hanggan. So sa lesson na ito, gaya ng sinabi ko, ay bibigyan natin ng pagpapatuloy at the same time, mas paglilinaw ang doktrina ng eternal security. Para mabigyan po ng kasagutan din ang dalawang katanungan na aking inihanda na alam ko po ay magiging importante sa inyo. Kasi Chuck, may magtatanong ng inyong assurance sa bagay na iyan. So, simulan na po natin pag-aralan sa lente ng Biblia, sa lente ng banal na kasulatan para mabigyan na ng kasagutan itong dalawang tanong na ito sa ating subject na eternal security. Unang katanungan, does the doctrine of eternal security imply that all who profess faith in Christ possess eternal life? Inuulit ko po yung tanong. Does the doctrine of eternal security imply that all who profess faith in Christ possess eternal life? Ito bang tinuturo mo, Pastor, patungkol sa katuruan ng eternal security, assurance of salvation, o yung katiyakan ng kaligtasan ng pagpunta ng kaluluwa ng isang sumampalataya kay Kristo sa langit ng Diyos? Pag meron bang nagsabi, ako, may faith din ako kay Kristo, ibig bang sabihin nun, nasa Kanya na rin ang buhay na walang hanggan? Talaga bang sa langit siya pupunta? Ang sagot ko, diretsuhan, hindi. It's a no. Ang eternal security po, o assurance of salvation, o yung katiyakan ng pagpunta sa langit ng kaluluwa ng isang tao, ay exclusively lang po sa mga na-saved talaga. Hindi po ito para sa mga mere professors lamang. Lalo na dito sa ating bansa, ang kinamulatang religion, Christianity. At isa sa mga bukang bibig dito is yung tinatawag na, may faith din naman ako kay Jesus Christ. Pero alam po natin, na pag-aralan po natin, lalo na dun sa lesson nating, the saving faith, na hindi lahat ng faith ay nakakapagligtas ng kaluluwa.
Hindi lahat ng faith ay may kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Diyan na po kayo. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living, true God. So anong sinasabi dito? Lalo na doon sa medyo dulong part ng mga tao daw sa Thessalonica, yung mga mananampalataya doon, dati ang sinasamba nilang Diyos ay yung mga Diyos-Diyosan. Yung mga rebulto, kahoy, bato, pilak, ginto, na gawa ng kamay ng mga mang-uukit. Pero, nung nai-preach daw nila Apostle Pablo at ang kanyang mga kasama ang patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo, si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ang living and true God, nakita natin yung tinatawag na they turned to God from fake gods o yung idols. At nagsimula silang maglingkod sa Kanya. So makikita po natin yung word na turned. So, ano makikita natin dito sa salitang ito? Salvation demands repentance according to God standard. Yun po yung ating letter A dyan. Inuulit ko. Salvation demands repentance according to God standards. Repentance means a change of mind, resulting in a change of life. Tignan niyo po, paano natin nasabi na talagang sumampalataya ang mga mananampalataya doon sa Thessalonica. Nagkaroon sila ng repentance. At yung repentance na yon makikita sa buhay nila after nilang maligtas. Dati, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, idols. So, nung nakita nila na hindi pala dapat sambahin yun, ang dapat sambahin lang ay yung living true God at sa Kanya lang dapat mag-serve, ang tinutukoy dito ay ang Lord Jesus Christ, iniwanan nila yon. Nagbago sila ng isip. Ititigil na namin itong idol worship na to. Magwo-worship na kami ngayon at sasamba kay Jesus Christ. Kaya ako, malalaman natin kung talagang may eternal security o yung tinatawag na may eternal life na yung isang tao na born again ba? Christian na. Kapag dati siyang mananamba sa mga rebulto at suminto. Kaya ako, questionable sa akin yun Yung sinasabing, ay, nagrepent naman ako. At the same time, sumampalataya din naman ako kay Jesus Christ doon sa narinig kong preaching ni Pastor Ray. Pero makikita mo, ayaw ihinto yung pagsamba sa mga rebulto at sa mga santo na idiniklara ng mga religious na tao. Tapos magre-reason out, i-justify, i-rationalize. Question mark po sa akin yan. Bakit? Hindi po sa standard ko. Sa standard po ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Kasi ang mga totoong eternally secured na, they will turn from idols to serve the living true God. Sasambahin na nila ang Panginoon. Saan? Sa Espiritu at katotohanan. Espiritu kasi, hindi kailangan may rebulto. Pag Espiritu, hindi nakikita at ang Diyos ay Espiritu. Katotohanan. Katotohanan is base doon sa nakasulat, sa banal na kasulatan. Paano ba siya dapat sinasamba? Dapat alinsunod sa salita niya. Kasi yung salita niya, yun yung prescribed perfect will of God. At alam natin, hanggat sumusunod tayo sa salita niya, nandun tayo sa perfect will of God. Kasi nandun yung desire natin at doon din natin nilalapag yung action natin. Malinaw? Meaning a person who has never surrendered to God
ay malabong maligtas. For example, narinig yung preaching sa gospel, pero afterwards, pagkababa ni pastor, kinausap at sinabi, ako rin naman namamanata sa Diyos ko, ganto-ganto, bla bla. Naka-encounter na kayo ng ganon pagkatapos mo isal-winning? Ang dami niya sinasabi sa pagiging religious person niya. Yung mga ganung person po ay malayo sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Kabaliktaran. Ibig sabihin, hindi pa rin sila tumatalikod doon sa kanilang sinasandalan na kaligtasan. Nandun pa rin sila sa sarili nila. At the same time, sa mga Diyos-Diyosan nila. So, meaning, wala kang makikitang pagbabagong isip. Kung walang pagbabagong isip o yung tinatawag na repentance o biblical repentance, never yang susuko sa Diyos at never yang makikita mo susundin ng tamang pagsamba, espiritu at katotohanan. Therefore, kapag ganyan, hindi po yan maliligtas. Kasi bago ka umabot sa tinatawag na saving faith o paglalapag ng iyong buong pagtitiwala para sa kaligtasan ng kaluluwa mo kay Jesus Christ, kailangan magbago ka ng isip. At pagkatapos mong ilapag yon, babaguhin ulit yung mga pag-iisip mo. Pero kung sa umpisa pa lang, ganun ka na, after mong marinig ang gospel, hindi po maliligtas yan. Kasi ang mga believers sa Thessalonica, in-exemplify nila ang biblical repentance. Sabi, they turned to God from idols to serve the living and true God. So, meron kang iiwan. Pag nagbago ka ng isip, may bago kang management na papasukan. Sa management ng Lord Jesus Christ. Letter B, the new birth in Christ is the requirement for salvation. The new birth in Christ is the requirement for salvation. Hindi po a requirement. Pag sinabing the, yan lang. One and only. Kasi kapag letter A o A, ibig sabihin, may iba pang paraan o may iba pang binigay na requirement para maligtas ang kaluluwa ng tao. Wala na po. Ang tanging requirement lang ay kailangan nasa iyo yung tinatawag na new birth in Christ. Hindi po new birth sa pangalan ng religion na to. New birth sa pangalan ng tinatawag ng membership ng religion na to. O sa kahit sino mang religious leader na tumayo dito sa lupa na patay na ngayon. O kahit buhay pa. Ayon kay Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Pansinin niyo po, in Christ. So makikita natin yung the requirement. In Christ means new birth in Christ. So diyan po nagkakaroon ng bagong nilalang. Sa simula na yan kay Kristo, diyan din po nagtatapos ang mga lumang bagay. At nagsisimula ang mga bagong bagay sa Kanya. At hindi lang kay Apostle Paul nanggaling yan. Ultimo, ang Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, tignan niyo po ang sabi ng Panginoon, katotohanan, katotohanan. So, yung verily, verily dyan, sa Tagalog, katotohanan, katotohanan. So, ibig sabihin, hindi nagbibiro ang Panginoong Yesus dito. At hindi to joke. Seryoso siya. Bakit siya seryoso? Kasi usapan ito ng katiyakan ng pagpunta ng kaluluwa ng isang tao sa langit. Sabi niya, except maliban a man, ang isang tao, maborn again daw, o maligtas, o sumampalataya sa kanya,
o magkaroon ng new birth na pinag-uusapan natin, he cannot see the kingdom of God. Kung wala siya nung tinatawag na pagka-born again o yung new birth, imposible na ang kaluluwa niya ay papasok sa langit. Kaya napaka-importante ng new birth in Christ. Dapat alam mo yung petsa, yung taon, yung buwan, yung lugar. Kabisado mo yung salvation experience mo. Hindi parang light bulb effect lang sa'yo. Hindi po ganon. Kasi kung yan ang pinaka-importante na bagay sa buhay mo bilang mananampalataya, bakit hindi mo naaalala? Kailangan, yan ang pinaka-saulado mo. At pinaka-sariwa sa gunita at alaala mo. Kasi kaluluwa mo nakataya eh. New birth mo yan in Christ eh. Ang new creation, born again, o new birth na ito, ang great miracle sa buhay ng isang makasalanang sumampalataya sa bugtong na anak lamang. Kasi siya lamang ang tagapagligtas. At dapat personal ang relasyon na yan. Ito po yung transformation ng banal na Diyos sa mga tunay na ligtas. Yung mga tunay na merong new birth. Yung mga tunay na born again. Yung mga tunay na papasok sa kingdom ng Ama sa Langit. Kaya yung mga nag-profess, kesyo, sumampalataya, pero tuloy pa rin sa dating buhay nila. To the point na ganito po ang system nila. Walang ka-desire-desire kuminto sa dating klase ng pamumuhay nila. Malayo doon sa mga taga-Thessalonica na from idols, they turn doon sa living true God para paglingkuran siya. Kasi nga, yung paglilingkod nila ay isa sa mga resulta ng new birth, naligtas na sila. Kaya naglilingkod na sila. Kaya nga sabi ko, di ba, pag na-save ka na, sundin mo na ang unang hakbang sa pagsunod. Ano yon? Baptism. Para maging miyembro ka sa isang church bilang ligtas na. At doon ka mag-serve sa living through God. Pero kapag ang isang tao, sinasabi niya, save siya. Bagamat pwede ka maging saved nang hindi ka miyembro ng simbahan, pero iba tong tinutukoy ko. Ito yung mga nagsasabi na sila ay ligtas, pero maliban sa walang puwang sa kanila ang believer's baptism, wala rin puwang sa kanila yung tinatawag na pagbabago ng klase ng buhay. Matik yan. Malaking question mark yan. At malaki ang possibility, probably, never na born again yan. Wala sa kanya yung tinatawag na new birth. Hindi talaga Kristiyano yan. Wala sa kanila at dahil hindi sila nagbago ng isip at lalong hindi naman talaga sila sumampalataya sa pananampalataya na may kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa nila, wala rin sa kanila yung pangako ng tinatawag na buhay na walang hanggan o yung eternal security na pinag-uusapan natin. Kasi wala naman talagang nangyaring repentance. Wala naman talagang nangyaring saving faith. Ang meron nangyari, nagprofess sa nguso. Pero wala naman talagang pagsampalataya sa puso. Amen. Kasi ang mga tunay na ligtas na, yung totoong mga na-born again, yung may mga nasa kanila na yung new birth ni Kristo, lalagyan ng Panginoon ng desire yan eh. Why? Kasi sabi sa Bible, pag ang isang tao sumampalataya kay Kristo, sa kanya natitira yung banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Naka-indwelt sa kanya yon. At sa pagtira sa kanya ng banal na Espiritu, imposibleng hindi siya bigyan ng desire. Ng mga bagong desire. Nakabuntot ng new birth niya in Christ. At napaka-imposible na hindi rin siya bigyan ng kalakasan
sa awat biyaya ng Diyos para yung mga desire na yon ay makita sa buhay niya. Tignan niyo po yung mga taga-Thessalonica. Nung sila ay nag-turn from idols, anong nakita nating effect nung residence ng Holy Spirit sa kanilang mga puso? They serve. Nakukuha niyo ho? Kaya yung mga nagsasabing, ligtas na ako, ayaw magpabaptize, ayaw talaga maglingkod, ayaw i-identify ang sarili nila sa living and true God. Hindi ko po alam sinasabi ko, may mga tao na hindi miyembro ng simbahan, pero na-save talaga. Pero meron din pong mga ayaw maging miyembro ng simbahan na hindi talaga save. Yung kanilang profession ay inuulit ko sa nguso. At never naging sa puso. Bakit? Kasi yung letters natin dyan napapasok. Those who are saved hear Christ's voice and follow Him. Inuulit ko po. Those who are truly saved hear Christ's voice and follow Him. Ano sabi sa John? Chapter 10, verse 27. My sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Sa verse na ito, ang Lord Jesus Christ po ang mismong nagsasalita. Nagbigay siya ng hint. Nireveal niya ang isang katotohanan. Yung definition ng isang true biblical repentance, yung tunay na nakaranas ng saving faith, yung tunay na nasa kanya ang new birth, yung talagang na-born again. Or should I say, biblically speaking, sukat na sukat, talagang Kristiyano. Amen? Amen? Anong sabi ng Lord? Ang sabi ng Lord, yung may eternal security o may everlasting life na, they hear my voice. Amen. Amen. Naririnig nila ang boses ng Panginoon. At sumusunod daw sila. Kaya yung mga totoong ligtas po, kapag narinig nila na dapat ang isang mananampalataya ay humakbang sa pagsunod sa believer's baptism, hindi nila yun binabaliwala. Ang pinaka-response nila doon is to follow. Hindi po yung, isipin ko muna. Ang sabi doon sa verse, they hear my voice and they follow. Kaya nga ako, lagi po akong nagtatakay, bakit ito, ang tagal ng ligtas, anong dahilan, bakit hindi siya magpabaptize, ayaw niyang maglingkod sa isang local church, bakit? Isa yan sa pinaka-magaan at basic na bagay na gagawin mo sa Panginoon. Are you saying wala ka naman naririnig na voice? Kasi hindi mo yan maririnig kung hindi ka niya sheep. Kung hindi ka ligtas, ibig sabihin yan, hindi mo kailangan magpabaptize kasi hindi ka naman saved. Hindi mo kailangan maging miyembro ng simbahan, hindi mo kailangan maglingkod sa Diyos. In fact, hindi mo kailangan magdasal, magbasa ng Bible. Hindi. Kasi wala ka naman nung Jesus nung Bible. Wala ka naman nung new birth. At hindi ka naman sa langit pupunta kasi hindi ka naman eternally secured. Dahil hindi naman ang bugtong na anak ang tagapagligtas mo. So no need. Pero kung ikaw ay nagsasabing, save ako, nasa akin ang new birth, nasa akin yung pangako ng tinatawag na buhay na walang hanggan, may assurance ako ng salvation ko, and I believe that 100%, ngayon, kapag may preaching na inuutusan kang humakbang sa pagsunod, hindi mo lang yun dapat marinig. Anong sabi yan? They follow me. Yun talaga ang isang naligtas. Sumusunod sa bugtong na anak ng Diyos. Kaya yung mga patagal-tagal, mula doon sa baptism, maging doon sa kanilang pagsusuko ng buhay, sa paglilingkuran, bakit? Actually, unbiblical yun eh. Sa Bible, yung mga naligtas, nagpapabaptize agad eh. Nakukuha nyo ho? Without Sunday school na ganito na ini-explain sa kanila. Ang tanong lang nila, anong nakakadlang at hindi mo ko binabautismoan? Ang sagot lang ni Felipe, maliban sumampalataya ka. O ano sabi niya, sumasampalataya ako? Matik. Man. Amen.
nagkaroon ng immersion sa tubig kasi mananampalataya na siya. Pero sa panahon natin ngayon, kakatwa eh. Mapapatanong ka, magtatatlong buwan na, maglilimang buwan na, hanggang umabot na ng 1 taon, nakakataka. Usapang ano pa lang yan ha, identification through baptism, na talagang may new birth ka o eternally secured ka. Yun pa lang, wala ka pa doon sa follow me and take your cross daily. Wala ka pa doon. Mas mahirap yon. Yung susubukin ka na bilang mananampalataya ng Diyos. Yung makikita mo, yung inuusig na ng mga kamag-anak mo, ng mga taong malapit sa puso mo, o kahit hindi pa, yung faith mo. Ibang usapan pa yon. Kung dito pa lang sa bagay na magaan, unang hakbang sa pagsunod, hindi ka na nakikinig, hindi ka na sumusunod, how much more doon? Ewan ko po sa inyo ha. Pero hindi ko kasi nabasa sa Bible yung ganyang attitude. Ang nababasa ko, they hear my voice, I know them. Baka naman kaya hindi inaasahan ng Lord na marinig mo siya at i-follow mo siya kasi I never knew you. So, ang sinasabi ng Panginoon sa verse na to, yung may mga new birth na o yung eternally secured na ang kaluluwa sa Kanya, they respond to His word or to His words. They follow Him. Nakukuha niyo ho? Meron silang desire to follow at meron silang desire na i-action yung obedience na yon. In other words, nagsasubmit sila sa Kanya. Hindi sila kinukumbinse niya. Kapag narinig na nila yung preaching, hindi kailangan yung convince me. Saka nakakita siya yung Diyos, tapos ikaw yung kukumbinsihin niyang sumunod pa. Kung talagang siya ang Diyos, siya ang Panginoon. Right. Hindi dapat kinukumbinsi ka. Ang dapat ang takbo ng isip mo, malaki ang utang ko sa aking tagapagligtas na walang hanggang kong hindi mababayaran. Right. Amen. Ang response mo sa isang taong ginawang ka ng pabor na hindi ka karapat-dapat is iparamdam sa kanya kung gaano ka ka-grateful at ka-thankful sa kanya. Amen. At wala na pong ibang paraan para iparamdam sa Panginoon na sobrang grateful ka at thankful ka sa kanya is to hear His voice, obey Him. Yung person na tinutukoy po sa verse 27 ay wala na po yung pagkahiwalay sa anak at sa ama. Di ba sa 28 at 29 sinabi ng Panginoon? Yung mga nakakarinig sa boses niya, kilala niya yan. Amen. At sumusunod sa kanya yan. Pansinin niyo, I know them. Tingnan niyo po, 28, 29. Ano nakalagay? And I give unto them eternal life. So ano sila? Eternally secured. May eternal security sila. And they shall never perish. So hindi na to pupunta sa impyerno. So yung mga tupa ng Diyos na nakikinig sa salita niya o sumusunod sa kanya, ito ay hindi mga taga-impyerno. Siguro kaya sa church, no, ang dami matigas ang ulo. Hindi marunong makinig sa sinabi ni pastor, ng mga leaders. Kailangan po silang kumbinsihin. Merong personality contest. Pagpasok ka sa standard nila, susunod sila. Pero pag hindi ka pasok sa mga false criteria nila, hindi sila susunod. Hindi po yun ang basehan ng pagsunod ng isang ligtas. Lalo na miyembro ng isang church kung saan siya dinagdag. Ano yon? Yung eternal security nila. Dahil dun sa naka-indwelt na banal na spirito, kaya sila masunurin sa bawat naririnig nilang preaching o voice ng Lord. So, ibig sabihin, ang ugali talaga ng may mga eternal life is marunong makinig at masunurin. Hindi ko po kayo linalagyan ng question mark, pero kung taon ka na nag-aabang sa progreso, sa Christian life mo, o sa church life mo, yun yung mas tama, na maging marunong ka makinig at masunurin ka at lagi kang nire-remind doon. Pero walang effect sa'yo, read between the lines na lang po sa mga talatang ito. Amen. Kasi yung mga magne-never perish, kitang-kita po natin sheep yun. Right. Okay? Neither shall any man pluck them out of mine hand. Oh, di ba? Wala sa kamay ng Panginoon, walang makakaagaw sa'yo. So, secured. 29.
My Father, Ama na pinag-uusapan, tapos na tayo sa Son, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So dalawang kamay ang nagpapatotoo dito na ang isang taong sumampalataya na kay Jesus Christ, anak niya, nasa kamay ka ng Panginoon. Nasa kamay ng Ama. Ikaw. Yung kaluluwa mo, nasa kamay nilang dalawa. At ang Diyos hindi nagsisinungaling. Kaya imposibleng mag-perish ka. So hindi daw mapapahamak ang mga ligtas talaga. Amen. So ang gandang pangako. Pangako exclusively sa tiyak na yung eternal security nila. Ha? Hindi po yan sa lahat ng mga mere professors lang. Okay? Malinaw, ha? So, yung desire to follow, yung desire to obey at ilagay sa action, bunga po yan ng kaligtasan. Yung gustong-gusto mong makinig, gustong-gusto mong sumunod, bunga yan ng kaligtasan. Hindi yan para magkaroon ng kaligtasan. So, dito na po papasok yung letter D. Saving faith always produces holy works. Saving faith always produces holy works. So kapag ikaw ay meron ng eternal security, may eternal life, may new birth in Christ, new creature in Christ ka na born again ka na, yung totoong Christian according to the Holy Scriptures, imposibleng walang bungang lilitaw. Ano yung lilitaw? Dahil nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu, mga banal na gawa o yung mga mabubuting gawa. Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10, for by grace ye are saved through faith. O ayan ha, naliligtas daw ang isang tao sa pananampalataya. At ang kaligtasan daw ay grasya ng Diyos. Wala yang kinalaman sa ating mga aksyon. Okay. That not of yourself. So, hindi daw tayo naligtas dahil sa ating mga sarili o sariling ginawa, sariling ginagawa, at sariling gagawin. Lest any man should boast. Kaya, itong kaligtasan na to ay grace o pabor na hindi tayo deserving o hindi tayo worthy. Kaya wala tayong ipagyayabang kasi hindi naman tayo ang gumawa nito at may akda nito. Alam natin kung sino? Ang Lord Jesus Christ doon sa cross. Sabi niya dyan, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. So tayo ay nayari dahil doon sa ginawa ni Jesus Christ. At makikita daw yung patunay nun kasi meron tayong tinatawag na good works, hindi para maligtas, kundi bilang produkto ng eternal security o kaligtasan. Amen. Okay? So, dito po, malinaw ha? Amen. Malinaw na sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10, ito ay relasyon between faith at works sa loob ng usaping eternal security. So, saving faith muna. Okay? Malinaw? Nakakahabol? Nulit ko. Saving faith muna, pagsampalataya muna kay Jesus Christ, then, works will follow bilang resulta. Kasi according sa Holy Word of God, hindi mo pwedeng i-mix ang works mo together sa faith mo, gagawin mong works plus faith equals salvation, unbiblical po yun. Ang tawag doon ay false gospel. Hindi biblical na uri ng eternal security o kaligtasan. At walang kaligtasan dyan. Bakit? Kasi sabi sa Romans chapter 11 verse 6, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So makikita natin, kapag ang kaligtasan natin, hinaluan natin ng mga gawa natin,
hindi na yan matatawag na grasya ng Diyos. Yes. Right. It is no more grace. Hindi na yan regalo. Kaya nga mali yung termino sa modernong panahon na to, reregaluhan ko sarili ko. Hindi yun tamang pangahulugan. Ang tawag doon, bibilhan ko ang sarili ko. Kasi kapag sinabing grace, it is a gift. Iba ang bumili para sa'yo, ibinigay sa'yo ng libre. Kaso, binilan mo yung sarili mo, galing doon sa mga gawa mo. Kaya ka nga may pera kasi sumahod ka eh. Works mo yun. Nagigets nyo? Okay. So, kaya malinaw, ang holy works, good works, always follow pagkatapos ng saving faith o pagsampalataya sa Lord Jesus Christ. Alam nyo ko, maganda ang mga mabuting gawa, pero kahit kailan hindi magiging ticket papasok sa langit ang mga mabuti nating gawa. Maganda ang mabuting gawa kung pagkatapos mo maligtas, maging katibayan niya ng pagiging ligtas mo. Hindi po yan minimix. At lalong hindi po yan the other way around. Kaya nga, sinabi ni James sa chapter 2, verse 14 hanggang 17, anong sabi niya dyan? What doth it profit, my brethren, though a man say he had faith and have not works, can faith save him? Diba? So ano sinasabi niya dito? Meron bang kapakinabangan, kapatid? Kahit sabihin ng isang tao na siya ay may faith, ano tinutukoy na faith dyan? Yung saving faith. Ibig sabihin, sinasabi niyang ligtas na siya. And have not works, sinasabi mo, yung saving faith, nangyari na sa'yo. Na-save ka na, Christian ka na. Pero hindi naman makita sa gawa mo yung resulta ng faith na yon o yung pagkakaligtas na yon. Can faith save him? Ano tinutukoy niya dyan? Maililigtas ka ba ng pananampalataya mo? Yung tanong niya na yan, hindi po yan tungkol sa tanong sa kaluluwa. Ang ibig sabihin, maililigtas ka ba ng faith mo sa harapan ng mga tao? Kung wala naman sila nakikitang good testimony sa'yo, good work sa'yo. Right. 15. If a brother or sister be naked and be destitute of daily food. 16. And one of you say unto them, depart in peace, be ye warned, and filled. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? So malalaman natin, mula dun sa 15 hanggang 16, na ang pinag-uusapan dito, dun sa tanong, can faith save him? Kasi yung iba ini-interpret to, yung ibang grupo, na patungkol to sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi po. Ang sinasabi dito is, can faith save him? Maililigtas ka ba ng pagsasabi mong, save na ako? Nangyari na yung saving faith sa akin? May new birth na ako? New creature na ako? Born again na ako? Christian na ako? Kung makikita mo naman yung mga kapatid mo na may pangangailangan sa 15, hubad sila, wala silang damit, at wala silang makain, tapos wala kang ginagawa. Pagdating sa 16, ayan no? Tapos pinapalayas mo, depart in peace. Malis kayo sa harapan namin. Ano sabi niya? Then not those things which are needful to the body, what doth it profit? So, tingin mo, may kagandahan niyang pinagsasabi mong save ka na, pero nakikita mo yung mga kapatid mo nangangailangan, wala kang ginagawa. Tapos sinasabi mo, ay, wala ako. Yung pinakamagalan na pagsasabi ng mga Kristiyano ng ganito sa verse 16, sa verse 15 at 16, yung ano, sige lang, pag-pray natin. Para umalis na lang. Pero wala kang ginawa. Kahit ang Panginoon, binigyan kanya ng kakayahan na makatulong kahit konti. Anong sinasabi dito? Yung pagsasabi mong ligtas ka, pero wala namang magandang patotoo, hindi makita sa gawa mo, hindi mo man lang matulungan ang isang kapatid mo sa Panginoon na talagang nangangailangan, walang kwenta yung sinasabi mong save ka na. Kasi sa 18, ang nakalagay, tinampo natin. Even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Kaya nga, sabi ng Panginoon, di ba? Let your light so shine. Para makita daw ng buong mundo. Yeah. Ha? So ano yung pag-iilawin natin? Yung ating mga mabuting gawa na resulta ng ating
kaligtasan para makita ng mundo. At kabilang pa rin po sa mundong ito, yung mga kapatid nating ligtas. Kailangan makita ng mundo sa labas. Pero sabi, di ba, sa Bible, kung magiging mabait ka sa mga tao sa labas, ang sabi, lalong-lalo na sa household of faith. Kaya nga kung mabait ka dun sa mga bisita, binibigay mo yung puso mo sa mga dinadala mo sa soul winning, ang bilin, lalo sa household of faith. Yo! Papakabait ka nga dyan sa bisita na yan. Pero inaaway mo naman at wala ka namang puso sa mga kapatiran mo. Walang saysayan. Yung sinasabi mong ligtas ka at miyembro ka dyan. Nakukuha nyo ho? Gawa natin sila na mabuti, yung mga dinadala sa Lord. Pero i-make sure mo, mas sigit ang household of faith. Right! Okay? Malinaw po ha? So, ano daw profit nun? Wala. So, wala pong profit yung, sige, pag-pray natin, dumating yung saklolo ng Lord. Eh, ikaw may kakayahan ka, binigyan ka. At kinikilos ka ng banal na spirito. Nasusulat din po sa aklat ni James na ano, siyang alam gawin ng tama, hindi niya ginagawa, nagkakasala. So sinasabi mo na Christian ka, na born again ka, in other words, sinasabi mo, nasa iyo ang pangako ng buhay na walang hanggan o yung eternal security, pero wala kang ginagawa na anything, na good works to back it up. Malaking possibility, lalo na kung wala ka talagang desire, i-action ang mga mabuting gawa na resulta ng kaligtasan. Kasi baka wala namang kaligtasan. Baka wala talagang biblical repentance, lalong walang saving faith na nangyari sa buhay mo o sa taong yan. Lahat pala head knowledge lang. Kaya nga makakita ka, simba ng simba, pangit pa rin ugali. Walang pagbabago. Kasi baka wala talagang binago. Wala naman talaga na-quicken. Di naman talaga naligtas, kaya walang desire at action na makita yung tinatawag na buhay kabanalan, which is yung letter E natin. True believers uphold God's command and cleanse themselves. True believers uphold God's commands and cleanse themselves. 1 John chapter 2, verse 24, He saith, I know him, and keepeth not his commandment, is a liar. 1 John chapter 2, verse 4. Diyan na po. Basahin ko na ho. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and truth is not in him. Mabigat to ha. Yung sinasabi mong, kilala ko ang Panginoon, pero hindi ka naman sumusunod sa mga ipinag-uutos niya. Ang sabi ni John the Beloved, isa sa mga apostol, sinungaling ang taong yan. Ano yung bigat nung bitaw niya? Hindi po doon sa sinungaling lang. Ano sabi niya? The truth is not in him. Hindi lang to basta truth sa isang ordinaryong issue. Yung truth dito, the gospel is not in him. Right. Jesus is not in him. Sabi ng Lord, I am the way, the truth, the light. Ang sabi ni Apostle John the Beloved, wala sa kanya ang katotohanan. Ibig sabihin, yung tao nagsasabi na kilala niya ang Panginoon, pero hindi naman talaga sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon, sinungaling yan. Hindi talaga ligtas yan. Yun ang pinag-uusapan dito, ha? Mamaya, i-coach nyo to. Kasi may kaaway kayo na sinungaling lang. Out of context po yun. Okay? So, ayon sa Holy Word of God, yung mga may eternal security talaga, may desire yan. At meron niyang consistent na desire na i-keep ang commandment ng Panginoon. Kaya nga sabi sa 1 John chapter 3, verse 2 and 3, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So ano yan? Ang sinasabi dyan? Pag bumalik na ang Panginoong Yesus, makikita na natin siya in glory, full glory. As He is, as God. At the same time, magiging kagaya din daw tayo niya. Ano yun? Mawawala na po yung old sinful nature, yung flesh. Glorified body na po ang tinutukoy dito. Next verse.
And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. So, ang mga ligtas talaga, pure na yan sa harapan ng Ama. Kasi hinugasan na ng banal na dugo nino? Ng Panginoong Yesus. So, ang posisyon natin sa Ama, pag tinitignan niya tayo, righteous. Banal. Pero habang nandito tayo sa lupa, anong bilin dyan? Sila daw nag-aabang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus at excited na makita siya sa kanyang glory at ma-experience yung tinatawag na glorified body. Dapat habang nag-aabang ka, habang hoping ka sa panahon na yan, dapat purifieth himself. So, ano sinasabi dito? Ang sinasabi po dito, yung mga totoong ligtas, mamumuhay ng may kabanalan. Pastor, paano yan? Naligtas ako. Pero wala akong desire mamuhay sa kabanalan. Isa lang ibig sabihin yan. Deep inside, di ko lang masabi. Diba? I love my immorality. I love my defilements na mga bagay sa buhay ko. Yung mga kababuyang ko, gustong-gusto ko. Nag-i-enjoy ako sa putik ng kasalanan. Mga minamahal, linaw ng verso, yung mga ligtas na, sila lang ang tanging mga tao sa mundong ito nag-aabang sa pagbabalik niya at bibigyan ng glorified body. Ang isa sa mga indikasyon na nasa kanila yung tinatawag na eternal security, namumuhay sila ng set apart, consecrated, kabanalan, sanctified, vessel para sa master's use. Kaya kung sasabihin mo sa akin at magdadahilan ka, idadahilan mo sa akin si David, si Solomon, ewan ko sa'yo. Yeah. Para bigyan ng justification at irrationalize yung mga kasalanan na yan, yung kasamaan na yan, yung kababuyan na yan at immoralidad na yan, ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo, basta may verse. Ngayon, kung gagamit pa rin ang verse, malinaw, twisting na to. Gustong magpaka, David at Solomon. Mga minamahal, ang pinaka-bida sa kwento sa Biblia, hindi yung dalawang haring yon. Yung hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. At yung tinutukoy dito, na inaasahan natin, na makikita natin yung glory niya, hindi si David, hindi si Solomon. Ang Lord of Lords, si Jesus Christ. May kita daw natin siya sa kanyang full glory. So dapat, tayo mga umaasa na magkaroon ng glorified body, i-purify natin yung mga sarili natin. Kaya nakakatakot, mga minamahal, di ba? Yung mga ganong tao. Kasi, yan yung tinutukoy sa last days. Yan yung tinutukoy sa Titus chapter 1, verse 16. Yung mga ganon na salitaan, sila yan. Yung mga ayaw i-cleanse ang sarili, yung mga ayaw sundin yung command na maging clean at i-purify himself, nakakatakot yan. Sila yan. Sa Titus 1:16. They profess that they know God. Pero ito yung sinabihan ni Jesus Christ doon sa preaching ko na heaven is not for everyone. I never knew you. Pero mahuhuli mo naman sila eh. May hint naman. But in their works, they deny Him. May dalang King James, may dalang Holy Bible, pero walang holy living. Being abominable and disobedient. So makakita ka ng mga ginagawa na kasuklam-suklam. So andyan yung mga immoralities. And they love it. Unrepentant sila, disobedient. Saan? Sa command. Anong command? To cleanse. Manatiling malinis o purified. And unto every good work reprobate. Iba ang takbo ng isip ng mga to. Paliwanag ko yung word na reprobate. Yung word na reprobate, sa talatang yan, galing po doon sa Greek word na adokimos. At itong adokimos na to, ang pinakaibig pong sabihin nito, not approved, disqualified, or rejected after testing. So, itong reprobate na tao na ito, na nagpo-profess na kilala niya ang Diyos at ang Panginoong Diyos nating nagkatawang tao, sa isip niya,
persistently, nire-reject niya ang Diyos. Nire-reject niya yung truth ng Bible, nire-refuse niya yung repentance na tinuturo ng Bible, matigas ang puso nito, kaya wala pong saving faith na nangyari sa taong ito. Meron head knowledge. Makaka-encounter po kayo ng mga ganyan sa likod ng pulpit, sa mission field, sa Bible school, mas magaling pang mag-record at magturo sa akin, mas prim and proper kaysa sa akin, pero hindi naman po nandun ang kaligtasan, nananatili silang reprobate. Kaya later on, makikita mo, sasabog, i-reveal ng word. Hindi po ito patama, kinikwento ko lang po kung ano yung tama. Amen. So, ibig sabihin, itong mga reprobate person na to, mga charming na mga tao. Nasa leadership position man sila o wala. Kahit ano pang sexes nila, male man sila o female, corrupted ang mga minds nito. Ito ay mga taong simbahan, churchgoer, pero never na-save ang mga to. And you know what? Most of them, soul winning. Hindi para ma-save ang mga soul. Para ko sa kanilang belly. Corrupted ang minds, corrupted ang conscience. Wala po silang nire-recognize na desire na good. Kung usapang godliness po. So sila po ay considered unfit sa heaven. Kasi wala namang pagsisisi, walang pagsampalataya itong mga to. Ang meron sila, proklamasyon, bibig. Pero yung pag-ibig sa Panginoon, wala. Sa makatuwid, kapag ang person, claim niya sumasampalataya siya, pero does not reflect sa verses na mga binanggit natin, kahit sabihin niyang, meron ako eternal life. He or she is deceived. At naniniwala ako, maraming nasa likod ng pulpit, deceived. Maraming nasa mission field, deceived. Maraming Bible schooler, deceived. Maraming lumaki sa Sunday school, DVBS, deceived. Maraming kumakanta sa Panginoon, deceived. At maraming mga miyembro sa Baptist churches ang deceived. Kaya siguraduhin mong save ka. Kasi itong mga taong to, they profess they know God. Pero bandang ko yan, sasabihin ng Lord, I never knew you. Kaya nga, makikita mo, mga minamahal abang ka ng abang ng palo, walang dumarating. Kasi hindi naman inaangking anak. Hintay ka ng intay dun sa ano na to. Bira, paulit-ulit na lang yung mga kalokohan na ito Bakit wala yung pamalo ng Panginoon? Kasi baka hindi naman pamalo ang naghihintay sa Kanya. Impyerno. Lawa ng apoy. Hello? Fruitless. Yung profession of faith niya. Kasi wala naman talagang nangyaring naitanim na binhi ng pangako ng eternal security. Wala naman talagang kaligtasan. Wala naman talagang salvation experience. Number 2, sagot ko na yung unang tanong Ano yung unang tanong? Does the doctrine of eternal security imply all who profess faith in Christ possess eternal life? Nasagot natin, no. At di lang natin sinagot ng naka-caps lock na NO. In-explain natin maigi. Okay? Number 2, does the doctrine of eternal life cause people to live careless lives? Inuulit ko po. Does the doctrine of eternal life cause people to live careless life? Yung tinuturo ba natin dito sa Sanctified Baptist Church na hindi nawawala yung kaligtasan o yung eternal life? Ito rin ba yung nagtutulak sa mga tao para mamuhay ng careless o hindi ayon sa salita ng Diyos? Ang sagot ho, hindi. Hindi po. Pero, madalas po, ang mga nagsasabi nito ay yung mga taong hindi naniniwala sa doktrina ng tinatawag na eternal security o assurance of salvation. Ito po yung mga religious group
na nawawala yung kaligtasan sa kanila. Sa tuwing magkakasala sila, mawawala yung kaligtasan. Tapos magre-repent sila. Tapos sasampalataya sila. Paulit-ulit po na cycle yun. So letter A, para masagot natin ito ng merong matibay na basihan. The Holy Bible teaches that God's grace prompts true believers to serve God with thankfulness. Inuulit ko po. The Holy Bible teaches that God's grace prompts true believers to serve God with thankfulness. So, anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Ang banal na salita ng Diyos, ang tinuturo niya, na tinuturo ko sa likod ng pulpit na to, yung grace daw ng Diyos ang magmo-motivate, magpupush, magdadrive, at mag-i-ignite sa isang totoong ligtas o yung totoong merong eternal security o totoong Christian na maglingkod sa Diyos ng merong mapagpasalamat na puso. 1 Corinthians chapter 15 verse 10, "But by the grace of God I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Tingnan niyo yung salitaan ni Pablo dito. Anong sabi niya dyan? But I labored more abundantly than they all. Sino tinutukoy niya dyan? Than they all. Yung ibang mga apostoles. Mas masipag siya mag-labor. Mas masipag siyang mag-soul-winning sa kanila. At hindi naman to yabang o pagtataas sa sarili. Alam natin yan. Kitang-kita naman doon sa mga sulat ni Pablo, di ba? Yung sa kanya mga epistles na pinadala niya sa mga churches. At kung paano siya naging church planter. Hindi ka magiging church planter kung sa simula't simula pa lang, di ka naman soul winner. Nakukuha niyo ko? So, siya ay lumibot sa Asia Minor at marami pang ibang lugar. Kaya makikita niyo po yung trinabaho niya. Nagsasabi siya ng totoo dito. Kaya hindi ho tayo dapat maangasan, mayabangan. Kasi ngayon sa panahon ngayon, di ba pag Christian, dapat hindi mo binobrought up yung mga accomplishments mo. Hindi nga dapat always, pero pag kailangan na may bigyan diin para maitaas si Kristo kailangan. Tingin nyo, mga minamahal, bakit nasabi ni Pablo na I labored more abundantly than they all? Bakit kaya, anong motivation niya? Anong drive na nagtutulak sa kanya para mag-labor ng more kaysa sa ibang mga apostoles? Ano? Grace. Thankfulness. Thankful heart. Alam mo, pag ginagawa mo ang mga bagay sa Panginoon, kahit underappreciated ka ng mga kapwa mo ligtas, hindi mo igigiit sa sarili mo. Teka lang, parang nababaliwala yung mga ideas ko Parang dati, nung wala pa si Sister Ganto, si Brother Ganto, ako yan Pero nung dumating, hindi po. Dapat po, pag tumatrabaho tayo at gusto natin trumabaho ng abundantly or more para sa Lord, o kahit sino man sa church na to, yung labor mo ay nakatungtong sa thankful heart. Sa pag-alala sa grace. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-preach nyo lagi ang gospel sa mga sarili nyo. Gospel ay hindi nagtatapos nung sumampalataya ka, nagsisimula pa lang. Kasi ang dami pong dapat sakupin sa puso mo, kagaya ng kahambugan. Di ba? Tayong mga tao, kapag nagtatrabaho tayo ng marami, feeling natin tayo ang pinakamagaling, pinakamahusay at pinakakarapat dapat. Si Pablo, sinasabi niya dito, kaya ako nagtatrabaho ng more abundantly kaysa sa ibang mga apostol. Kasi ako ang may pinakamalaking atraso sa Diyos. Persecutor ako Kalaban ako ng pananampalataya na to. Pero yet, God saved me. Isipin mo yung dami ng kasalanan ng mga pinagagawa mo, hindi ka paligtas. Ewan ko, hindi ka maging masipag sa soul winning. Ewan ko kung i-compete mo pa kami. Kahit umabot ka pa sa punto na ikaw ang maging pinakamasipag sa church na to, never mo itataas ang sarili mo. Why? Kasi you are serving hindi dahil sa mayroong contest ng paramihan ng bunga.
Kahit makita mo pa na ikaw may pinakamaraming mukhang nadala dito, hindi yan ang espiritu mo. Kahit gaano pa kataas ang marating mo sa buhay mo o personal na buhay mo, makikita mo, lahat grace lang. Kaya magbibigay ka hindi para magpamuka. Hindi ka maglalagay ng tithes and offering mo para magpamuka. Kundi nakaharap ka sa sa katotohanan na mukha ang pinapaalala sa iyo ng Lord na kaya mo ginagawa yung mga bagay na yan. Kaya ka napaprompt gawin ang bagay na yan. Kasi tandayan ng pasasalamat mo. Walang hanggang pasasalamat para sa walang hanggang buhay na hindi ka karapat-dapat. Amen. So meaning, sinasabi dito ni Apostle Pablo, pinaunawa sa kanya ng Panginoon yung hindi masayod yun, na grace ng Diyos. Alam nyo, hindi lahat ng tao na nagsasabing may Kristo sila, umabot doon. Yung iba nandun pa rin talaga sa laman nila, sa yabang, kapag marami silang nagagawa. Tandaan mo, mga minamahal, 1 John chapter 4, verse 19, we love Him because He first loved us. Yun yung sinasabi dito ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15:10. Kaya naman ako ganito magtrabaho. Kaya naman puspusan, kaya marami, kaya abundant. Kaya nga sinisikap ko na pag 1 to 7, yung nagawa ni Pedro 6, sinisikap kong gawing 8. Why? Kasi hindi ko naman mahal si Jesus eh. Kalaban nga ako. Pero minahal niya ako. At ibang klase yung pagmamahal na yun. Everyday natatouch yung puso niya. Everyday thankful siya. Sana ganun tayo mga minamahal. At siya ng yan ang puso na mayroong mga pangako ng eternal security. Nagpupush yan sa'yo na kahit marami kang ginawa, nagiging humble ka. Nakukuha nyo? Amen? So, ngayon sabihin mo sa akin, yung eternal security ba na tinuturo natin dito, nagtuturo na mamuhay ka carelessly? Hindi. Kasi kapag careless ka, hambog ka. Hindi tayo nagtuturo ng kahambugan dito. Nagtuturo tayo na maging thankful ka. Okay? Letter B. The Holy Bible teaches that God's grace prompts true believers to live holy lives. Inuulit ko. The Holy Bible teaches that God's grace prompts, motivates, drives, push, leads, true. Yung mga totoong ligtas, true believers, yung may mga eternal life o eternally secured na to live holy lives. Titus chapter 2, verse 11 hanggang 12. For the grace of God that bringeth salvation, ayan yung grasya ng Diyos ang nagdudulot ng kaligtasan, hindi mabuting gawa, hath appeared to all men. At sino yung grace na yon? Ang Lord. Teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, godly in this present world. So sabi diyan, yung grace na tinuturo ng Biblia, na tinuturo natin sa church na to, ano yon? Eternal security o assurance of salvation. Buhay na walang hanggan kay Kristo. Ang tinuturo daw niyan, ang dulot daw niyan is denying ungodliness. So dati, ungodly ang pamumuhay natin. Minsan pwede sa lalaki, minsan pwede sa babae. Mekos-mekos ang buhay natin pagdating sa sinful living. Pero no nakilala mo na ang Panginoon, iba na. Nakikita mo na yun ungodly na. Kaya dinideny mo na. Kinukrucify mo na yung affection and lust. So, dati, akala mo walang worldly music, worldly pananamit, worldly perception. Ngayon nakikita mo na yung pala ay mga worldly lust. Kaya, sinashutdown mo yung old sinful nature. Nakukuha nyo? At lumalakad ka sa spirit. Nakukuha nyo? Dati, fornicator ka. Dati, kabit ka ni mayor. Pero walang may alam sa pamilya nyo. Binilang ka pa ng lote at bahay. Kaya nung sinuhod ka ngayon nung misis, ang sabi mo, lumayas ka sa pamamahay ko, ididemanda kita. Anak ko, ate, huwag ka magdemanda.
Kasi makukulong ka. Kasi kahit ipinangalan sa'yo ni mayor o kahit sino mang mayaman na kabit mo, yung bahay nyo, ay yung bahay mo na tinitiran mo, niregalo sa'yo ng sugar papi mo, kapag nagsampa ka ng kaso, dahil kasal sila, merong batas na papasukan ka. Nakukuha niyo ko? Lahat ng kay mister ay kay misis. So, mapapawalang bisa yung kontrata nyo. Kung ako sa'yo, mangupahan ka na lang kesa magyabang. So, ngayong save ka na, ate, yung dating medyo pangkontrabida na datingan mo, akala mo yung adultery ay pag-ibig, ngayong save ka na, nakikita mo na yan ay ano, ungodliness and worldly lust. Kaya i-deny mo na yan. So, ang eternal security na tinuturo natin, na galing kay Jesus Christ, yung grace, yan ang magpa-prompt sa'yo, mamuhay ng soberly. Ano ba yung sober? Pag sober, ibig sabihin, madalas idinudugtong yung word niya sa alak at drugs. Kapag hindi ka sober, ibig sabihin, wala ka sa katinuan ng isip. So, ang sinasabi ng Biblia dito, nung wala ka pa kay Kristo, wala ka sa katinuan ng isip mo. Kasi namumuhay ka sa ungodliness at worldly lust. Ngayon, dahil nalaman mo na si Jesus Christ ang tagapagligtas at napasayo na yung pangako ng eternal security na to, yung banal na spirito, gamit ang salita ng Diyos, pag nakikinig ka, bibigyan ka niya ng matinong kaisipan, sound mind. Doon na magsisimula yung mamuhay ka soberly, matinong pamumuhay. From sinful living to godly living, from sinful worldly living, mapupunta na doon sa tinatawag na godly living. Nakukuha niyo ho? So, eto na. Diyan na magsisimula yung kung ano yung righteous, kung ano yung godly, doon ka na. Yung mga dating mahal mo na lust, hindi na. Nandun ka na sa ilalim ng umbrella ng love o holy na pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya hindi ka na makikipagbalikan kay sugar papi. Ang tendency, makipaghiwalay ka. Kasi igagalang mo ang marriage covenant nilang mag-asawa sa Panginoon. Amen? So, nagtuturo ba ang church na to ng katuruan na mamuhay ng careless, pasaway, o patapon, o sinful? Hindi po. Yung mga tunay na grace recipients, yung mga tunay na nakakamit ng eternal security sa Lord Jesus Christ, imposibleng hindi yan mamumuhay sa holy living. Meron diyang baby steps, hanggang mga stroller steps sa faith, hanggang kumakapit na sa pader na walk by faith, hanggang mag-grow na, hanggang maging binata, hanggang maging matanda na. May kita mo yung progresong sanctification nila habang naghihintay sila sa glory ng Lord at glorified body nila. Kasi nga, eternally secured. Amen? So meaning, yung tinuturo natin dito, hindi po tayo dito nagtuturo ng na mamuhay ng careless after maligtas. Ang tinuturo po natin sa mga tao dito, na kung talagang meron ka ng eternal security, makikita sa yung tinatawag na holy living. Out of thankful heart. Yun lamang po. I hope meron po kayo natutunan.